Ladies and gentlemen, mga kapatid sa pananampalataya, ako po si Nomina Sacra. Binabati ko pala si Brother Parcius at Brother Isaac, no? Mga taga-TPC. At ngayong gabi ay pag-uusapan natin ang patungkol po sa the dogma of the Assumptio Beatae Virginis Mariae, ayan, of the Blessed Virgin Mary. Ayan po. So, next slide, brother. Ayan, so next slide. Yan. So, isa ang assumption, no, sa mga pinaka-inaatake ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Nabanggit ko nga kanina na, yung assumption na yan, yung dogma ninyo na iyan, ay assumption lamang. No? Inassume lamang yan. No? At yung si Maria, ay ipinaakyat lamang yan ni Pope Pius XII. No? Hindi ng Diyos. No? Kaya itong mga Katolikong ito, puro kalokohan na lang ang pinaggagawa ng mga ito eh. Ganun sila, no? Pati ba naman si Maria, tanging 3 tao pa lamang ang nasa langit, ang Panginoong Hesukristo, si Elias at saka si Enoch, no? Kaya unbiblical ang turo ng Iglesia Katolika na si Maria daw umano ay iniakyat na sa langit. Yan ang sabi ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. Well, pati mga ibang Katoliko din, ako man noon, ako kasi, syempre dito sa Baguio, meron kaming tinatawag dito na Assumption Road. No? Assumption Road. So, marami nakakaalam ng salitang assumption, no? Pero hindi nila alam kung ano ba yung turo ng simbahan patungkol sa dogma na ito. At saka, kapag first time mo mag-defend ng pananampalataya, ay sige lang brother, no? Pag first time mo mag-defend ng pananampalataya minsan, parang, oo nga, no, parang ang hirap idepensa ng mga Marian dogmas. Kasi nga naman, ang mga Marian dogmas ay hindi literal, di tayo gumagamit na masyadong literal sense, no? Gumagamit tayo ng allegorical sense, spiritual sense of the scriptures, gumagamit tayo ng tinatawag natin na prefiguration, etc. No? Allusion, no? Typology or typology, etc. No? Pero bago yan, ulitin natin, ito pong dogma na ito ay idineklara ng simbahan. No? Hindi po ito inimbento ng simbahan. Kapag po sinabi nating dogma, ito ulitin natin, from the Greek word dogmata, ibig sabihin the decrees. No? At ito po ay of course, dahil ipinoklama to ng Santo Papa, no, ang kahalili ni San Pedro, no, ito po ay isang ex cathedra na pronouncement. Ibig sabihin, ito po ay isang infallible na teaching ng simbahan. At kapag sinabing dogma, kinakailangang magbigay tayo ng assent, no, sa turo na ito, sapagkat ito ay kabilang sa ating divine revelation. This is a divinely revealed dogma articulated by the church, explained by the church, clarified by the church through the guidance and light of the Holy Spirit. No? At sinasabi nga natin, ito na ang paborito natin, ang sino mang magtakwil sa dogma na ito ay isang anathematized, no? Anathema, no? Yan ang kakasapitan kapag ang isang katotohanang ibinigay ng Diyos ay iyong nireject. No? Ngayon, babasahin ko po sa inyo ito pong primary document na siyang nagsasabi sa atin nung pronouncement ng dogma na ito. The Dogma of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, proclaimed on November 1, 1950. No, sa document na sa Apostolic Constitution na inilabas ng nooy si Pope Pius XII. I think saint na siya, no? Saint siya, no? Saint Pope Pius XII sa kanyang Munificentissimus Deus. Ibig sabihin, the bountiful God, the most bountiful God, no? Munificentissimus Deus, no? Defining the dogma of the Assumption. Pero bakit November 1? Di ba ang November 1 All Saints Day, di ba? All Saints Day yan No, araw ng mga banal, ng lahat ng mga banal. Sapagkat ipinapakita lamang niyan na si Birheng Maria ang reyna ng lahat ng mga banal.
She is the queen of heaven. Therefore, she is the queen of all, no, the saints. No, siya ang reyna ng lahat ng mga santo sa langit, no? At yung kanyang assumption na binabanggit natin sa fourth glorious mystery, no, ang isang inilalahad ng dokumento na ito. At napakaganda pag binasa natin yung last part, no? Yung talagang pagproklama, no, napaka-authoritative eh. Parang dun din sa document na nag-declare ng Immaculate Conception eh, na Ineffabilis Deus. Dito naman, napaka-authoritative ng pagkakasabi. No? Sabi dito, by the authority of our Lord Jesus Christ, of the blessed apostles Peter and Paul, and by our own authority, we pronounce, declare, and define it to be a divinely revealed dogma, that the Immaculate Mother of God, the ever Virgin Mary, having completed the course of her earthly life, was assumed body and soul into heavenly glory. Ngayon ang tanong, na para mamaya, sasagutin natin mamaya, si Mary ba namatay bago siya iniakyat sa langit? Or hindi siya namatay bago siya iniakyat sa langit? Kasi pag titignan mo ang tradition between the West and the East, may pagkakaiba ng konti. Sa East, no, meron silang tinatawag na dormition of the Theotokos, no? So para sa East, no, natulog natulog kasi sa Biblia kasi pag namatay ka natulog. Si Maria bago siya iakyat sa langit. Kayo mga icons, makakakita ka ng parang natutulog na Mary, tapos si Jesus Christ, kalong-kalong niya yung maliit na Mary na parang sanggol, representing the soul of the Blessed Virgin Mary. Kaya dun sa salitang dormition, dun dun kinuha yung salitang dormitorium, no, dormitory. No, okay lang bro, okay lang. Basta yung okay lang. Basta mag off off mic sila. Yan. Pwede po kayong umakyat dito pag gusto po ninyo. Pero mamaya pa po yung discussion, ayan. No? So doon galing yung salitang dormitory, no? Ngayon, dito naman sa Western tradition, mas popular dito yung kumbaga paano ba yung parang view na si Mama Mary iniakyat siya sa langit na buhay, no? Kaya pag makikita mo sa mga arts, no, sa mga paintings ganon, sa mga statues, mga images, holy images, makikita mo si Mama Mary buhay na buhay, parang doon sa pinakaunang slide. Pakita nga natin, Brother Simon. Ayan. Sa pinakaunang slide. Ayan, no? Pag makikita mo siya diyan, si Mother Mary diyan, buhay na buhay siya. Yan, ganyan naman yung artistic representation dito sa West as compared doon sa East. Ayan. Sige, balik na tayo doon. Okay. So next. Ayan. So ang ganda ng proclamation, no? Ayan. So ano yung mga points to consider dito sa discussion na ito? Ayan, ito naman, si Mary naman dito parang natutulog siya, no? Namatay naman siya. By the way, binabati natin yung kaibigan natin from Eastern Orthodox, no, si Theodoros. Ayan. Theodoros. Kala ko, Theodoret. Yung kaibigan ni Isaac. Anyway. So, first, the Pope asked for a sign. No? Nag-ask siya ng sign. No? Siyempre sa Diyos, no? O sa Blessed Virgin Mary din. Pwede din. Secondly, no? Mary actually died. Yan. So, napaunahan na pala natin yan. Dormition versus assumption, no? Pero versus nga ba talaga? The moral and spiritual message of this, ano ba yung importance nito? Ano ba yung moral and spiritual message ng dogma na ito? Merely dogma lang ba siya? No, many requested it, existing belief. Because may prior belief, may existing belief na prior to the declaration. And God's prerogative, the most bountiful God. Ano yung prerogative ng Diyos? Ayan. And others, no? Ayan. So next tayo. Brother. So lahat diyan ayan, ito yung sinasabi natin kanina, no? The dormition, excited pala ako. The dormition of Mary. No, sa Eastern churches, no, meron silang version of the Assumption. They call it the dormition. No, dormition means to sleep, no, of Mary. No, to sleep, no, natulog si Mama Mary. No, tapos tignan niyo yung icon ni Jesus Christ. Meron siyang kalong-kalong na parang maliit na sanggol, no? No. Sa mga icons kasi ng Orthodox, ang nire-represent doon ay yung soul.
no, yung soul ni Virgin Mary na sinundo na siya, kinuha na siya ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin nagpunta na siya doon. Something like that. Ayan. Okay, next tayo, brother. Pero actually wala namang kontrahan pag dormition versus assumption, kasi pag titignan natin yung wording doon sa tawag dito, doon sa document, no, doon sa Apostolic Constitution, hindi sinabi doon na namatay, hindi din sinabi kung na hindi namatay, no. Ang sinabi doon, having completed the course of her earthly life. No, sabi, having completed the course of her earthly life, sabi niya, assumed, no, in heavenly glory, body and soul. Ibig sabihin, napakaingat, no? Napakaingat ni Pope Pius XII, no, dun sa kanyang document na inilabas, no? Kaya open siya sa interpretation natin ngayon, not because yung dogma is an open, no, for interpretation, pero yung detail na yon na nasa atin na kung ano yung magiging view natin. Pero hindi naman siya nakakaapekto doon sa mismong dogma. The truth of the dogma is not affected. Now, let's move on to the historical common sense. Ano ba itong mga historical common sense of the assumption, no, of the Blessed Virgin Mary? Ayan. Pupunta tayo sa tinatawag natin ng mga historical common sense. Kasi syempre, kailangan din natin ng mga at least, di ba, paggamit ng common sense sa pag-analisa natin dun sa mga truth na itinuturo sa atin ng simbahan. Okay. Ayan. First, the tomb of Mary. So, yung libingan ni Mama Mary, no, na sinasabi nila, I think it's in Ephesus, no? Meron din nagsasabi sa Jerusalem, ganoon. May mga nagki-claim ng ganyan, pero empty siya, no? Wala siyang kumbaga hindi siya kumbaga kinakitaan ayon sa mga early records ng bangkay ni Maria o ng mga first class na mga relics ni Mama Mary, mga ganon. Kasi usually noon pag mga importanteng mga saints, ang unang prioritize ng mga Kristiyano diyan yung relics niya. Tignan nyo, si Saint Ignatius of Antioch nung siya ay ipinakain sa mga beast, no, doon sa Colosseum, 'di ba? Kahit may mga natirang buto lang sa kanya, kinuha 'yon, kinolek 'yon. Same with Polycarp, no? Same with yung mga iba pang mga saints, no? Ang importante nun, nakakakuha yung mga unang Kristiyano ng mga relics, no? At usually yun yung inilalagay nila dun sa mga altars ng mga church na ginagawa nila. Pero kay Mary, wala. Okay, next, brother. Ayan, yan. Susunod pala, relics of Mary, di ba? May mga nagki-claim din naman ito relics ni Mary, pero yung mga relics na yun, yung mga kumbaga yung mga ano na lang yun, mga gamit na nakita, mga ganon, nung nabubuhay pa si Mary, mga 'di ba purported mga gamit niya ganon. Pero yung mismong mga bahagi ng katawan ng mahal na Birheng Maria wala. How come? Dapat dun sa mga church na itinayo na kumbaga Church of Theotokos, Church of the Immaculate Conception, mga etc. Church of the Mother of God, dapat merong mga ano yun relics ni Mary talaga yun. 'Di ba? At least may bungo si Mary doon, may paa, may buto sa kamay, no, o yung puso, mga ganun. Dapat merong ganun, kaso wala 'Di ba? So, ang sinasabi sa atin ng simbahan, proof yung absence. Although, syempre marami namang baka tinakbo ng animals, baka ninakaw, marami namang reason yan Pero yung the mere fact na walang mga itinayong simbahan na nagtataglay ng mga major o kaya ng mga main na mga relics ni Mary, first class relics niya, ay isa sa mga tinitignang reason na siya talaga ay iniakyat sa langit, body and soul. Ayan. So, next, brother. So, sermons and testimonies of early Christians. No, yung mga early Christians, no, dun sa mga sermons nila, meron silang mga nabanggit, at least hints, no, ng halimbawa ng assumption or paniniwalang si Mary ay iniakyat sa langit. Halimbawa si Saint John Damascene, no, noong 8th century, no? Nagbigay siya ng ng most comprehensive early arguments, no, na nag-a-affirm doon sa dormition ni Mary. Hello, good evening, Intellectus, no?
And then si Saint Germanus of Constantinople. No, yung mga ano na yan, mga early 7th century. Si Saint Modestus of Jerusalem, Saint Andrew, no? Tapos yung mga ano pa yan, yung mga sermons, no, na lumalaganap noon, and even in the early liturgy, Byzantine, Syrian, ano pa ba, na mga feast and mga liturgy ay ginagamit na talaga yung, kumbaga, information patungkol dyan sa tinatawag natin na dormition, the sleeping of Mary, and later on, nag-develop siya into a clearer na turo, no, hindi dahil sa nagbabago yung dogma, kundi ni-reveal sa atin, no, na yun pala si Mary inassume siya sa heaven. Ayan. So napaka-importante yung testimony ng mga early Christians natin, no? Yung mga kapatid dati, mga early Christians, mga church fathers, early writers, mga ganyan, early theologians, no? And philosophers, no? Kasi sila, kumbaga, mas malapit sila dun sa knowledge ng event na nangyari, no? Hindi naman porke kaunti lang yung naisulat nila, hindi na nangyari yung event na yon kasi syempre yung oral tradition, di ba? Ayan, next brother. Yan, sa mga sa liturgy, no? Yung nabanggit natin kanina, Byzantine liturgy, no, etc. Makikita mo diyan, no, yung pagbanggit o kahit mga hints nung patungkol sa ano sa assumption, no, or basis ng assumption or hint ng assumption. Ganun din naman sa mga kapistahang pang-Kristiyano nung una o kahit dun sa mga arts ng mga unang mga Kristiyano. So, lahat 'yon tinitignan ng church as kumbaga supporting evidence, no? Pero hindi naman sinasabi na kung wala yan, hindi na maidedeklara ito bilang isang dogma. Sinasabi lang natin na aside from the theological and biblical foundations, meron pang ibang mga supporting na pundasyon yung mga dogma ng ating simbahan. Next, brother. And of course, among theologians, kaya nyo bang pangalanan yung mga theologians dyan? Sino yung mga yan? Church Fathers, Augustine, si Blessed John, Duns Scotus, si Aquinas, si Jerome, sino tong isa? Si Anselm ba to? Or si Bonaventure? Something like that. Yan. Something, basta, yung mga theologians natin, no? So, lahat yan, inarticulate nila, no? Na pinag-aralan nila. Syempre, yung mga church fathers naman din naman natin, marami din namang mga theologians dyan, 'di ba? Of course, no? They are great theologians, no? So, ibig sabihin, talagang may paniniwala na ang mga Kristiyano noon sa dogma na ito, no, sa aral na ito, bago pa ito ideklara ng simbahang Katolika na isang dogma, no? Ayan, next, brother. Ngayon, punta na tayo sa biblical foundation of the assumption. No, actually, marami tong verses yung iba pang debate. Ang nilagay na lang natin to yung mga most basic lamang na mga verses para at least makita natin yung daloy, no, kung paano natin sinusuportahan sa Biblia yung, kumbaga, dogma of the assumption. Ayan. Of course, dito, gagamit tayo dito ng parallelism, no, typology, allusion, prefiguration, na beautiful interpretative tools na ginagamit ng mga early Christians. Pero ngayon parang hindi ma-appreciate ng mga makabagong mga nagpapakilalang Kristiyano ngayon na super sila, super fanatic sila dun sa literal sense of the scripture, no? Hindi nila ma-appreciate yung beauty ng parallelism, typology, no? Paborito ng mga church fathers natin yung mga yan, 'di ba? Paborito nila yan. Ayan. Next, brother. Pero bago tayo dun sa mga verse, ito pala. Ano pala ang kaibahan ng assumption versus ascension? Kaya lang sa magandang balita Biblia kasi, si Kristo iniakyat, no, ng Diyos. Pero dahil nga sa Diyos din siya, gawain din naman niya 'yon, no? It's ascension. Kay Mary naman, tinatawag nating assumption. Anong difference ng assumption at saka ascension? Well, basically, pag sinabi nating ascension,
Tumutukoy yan sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit gamit ang kanyang kapangyarihan or kapangyarihan ng Diyos. Diyos siya di ba? Kapag sinabi naman natin assumption, ito naman yung pag-akyat, no? Pag-akyat sa mahal na Birheng Maria sa langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? So pag-ascension, yan yung umakyat, pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit using His own power, no, as God, while assumption refers to the assumption of Mary, pag-akyat kay Mary sa langit using the power, through the power of God. Yeah, ganun siya. Okay. So, next brother. Kailangan ako ata ng kape. Anyway, so in the Bible, meron mga verse na pwede natin gamitin to hint, no, yung sinasabi natin na basis ng assumption. Halimbawa, in Acts chapter 13 verse 35, sabi, so also he says in another psalm, you will not let your Holy One see decay. May objection. Ang tinutukoy diyan si Jesus Christ, no? And sabi naman sa Psalms hindi ko mabasa, 16 basta 16 ba yan? You will not leave my soul among the dead or allow your Holy One to rot in the grave. And then in another, no, sabi sa Acts 2, because you will not leave my soul in hell, neither will you suffer your Holy One to see corruption. Yung hell dyan, yung Sheol, no? Meron dalawang interpretation kasi either a literal pit, libingan, or yung spiritual na realm. Ngayon, pagtitignan natin, ang primary na tinutukoy dito kay Kristo. Pero dahil nga we are partakers in the divine nature and as long as partakers in the body of Christ, no, ito pwede ding ikapit ito, no, sa mga saints, no? Lalong-lalo na sa ating mahal na Birheng Maria. Ayun yung theosis, no? No, hindi divination yan Hindi divination yung theosis Baka may magsabi na naman INC sabi, ayaw nila ng divination pero naniniwala siya sa theosis. No? So, 'di ba? So kung ang Panginoong Hesukristo kasi parang siya yung pinaka-prototype natin, no? Siya yung pinaka-main model natin. So, yung lahat ng nangyari sa kanya, pwede ding mangyari sa atin. Kaya tignan niyo, merong mga incorruptible na mga saints, 'di ba? Incorrupt yung kanilang mga bodies, no? Although it's not the soul parang a determinant no ng kanilang holiness, pero posibleng nangyayari 'yon, 'di ba? At least meron tayong basis patungkol doon. And of course, kung nangyari 'yon sa mga saints and mga tao sa Old Testament, how much more doon sa pinakamalapit na tao sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo, 'di ba? Sige, next brother Sai. Ayan. So, punta na tayo sa mga hints of the assumption in the Bible. Kanina, napag-usapan namin ni Brother Isaac yung patungkol sa pagtatayo na sa Maccabees, yung pagtago no ng propeta ng Diyos doon sa Ark of the Covenant. Kasi I think parang nagkaroon ng kaguluhan noon, yung pananakop ata ng Babylon, correct me if I'm wrong, then natago until nawala na lang yung Ark of the Covenant, and then magpapakita siya ulit sa araw na itinakda ng Panginoon, no? Ayan. Kung siyempre, yung araw na iyon ay may katuparan sa, of course, sa New Covenant, sa New Testament, no? Ayan. Next, brother. Ayan. So, ano yung mga hints of the assumption? Napakaganda kaya nito. Kaya nung first time kong ma-encounter yung paliwanag sa dogma of the assumption of the Blessed Virgin Mary, wow, no? Ganito pala kalalim, no? Yung pangunawa, no, at pagpapaliwanag ng Catholic Church sa mga turo nito. Hindi lang basta, ay gusto namin paakyatin si Maria sa langit. Gusto namin iakyat si Maria sa langit. Ganun na agad? No, di ba? Meron tayong at least biblical basis. In the Bible, meron 3 tao na hindi pangkaraniwan yung nangyari sa kanila. No? Pero sabi ng ibang theologians, nakaranas din naman pa rin yan ng kamatayan no? Pero yung iba naman nagsasabi hindi, no? Pero depende na dun sa ng mga theologians yan. First, si Elijah, no? Anong nangyari kay Elijah sa 2 Kings 2:11, di ba? Nagkaroon ng isang whirlwind, di ba? Then iniakyat siya, merong flaming chariots, no? Mga
na nasa langit, tapos iniakyat si Elijah na naiwan niya yung kanyang balabal, yun naman yung kinuha ni Eliseo. Hindi si Eliseo Soriano ha, no, si Elisha, no? At yun naman ay ginamit ni Elisha, no? Yun yung paborito nila. Ay, si Elijah pa lamang nasa langit. Tapos si Enoch, si Moises naman, no? Kahit hindi binanggit na iniakyat yung kanyang katawan sa langit, pero binabanggit na yung kanyang katawan ay itinago ni probably Archangel Michael kasi gustong gamitin ni Satanas siguro to deceive many people, no, he will use, baka ire-reanimate niya parang si Night King, no, sa tawag doon, yung napapanood na epic battle, something like that, Game of Thrones, no. And then of course, alam naman natin si Enoch, 'di ba? Sabi sa Genesis na he walked faithfully with God, no? And sabi din sa Book of Hebrews ata, iniakyat, no? Nasa langit na yung kanyang katawan, something like that. So, sabi ng mga tumutulig sa assumption, yan pa lamang yung mga recorded na tao kasama ang Panginoong Jesucristo na nasa langit ngayon. Kaya hindi pwedeng sumama si Maria. Kita nyo? Ang ganda nung justification nila, no? Hindi pwedeng pasamahin niyo si Maria, no? Dahil mas espesyal si Elijah, mas espesyal si Moises, mas espesyal si Enoch, no? Kaysa kay Maria. Parang ganun yung gusto nilang palabasin, no? Pero syempre, hindi mo natin i-conclude ng ganun, baka mas trauman natin Next, brother. Pero tandaan ninyo, yung mga tatlong tao na yon, meron silang katangi-tanging mga iniwang standards, no? Sa atin. No, meron silang mga katangi-tanging standards na iniwan sa atin. Ano yon? First, sila'y mga lingkod. All of them are servants of God. No, they were the servants of God. No? Number 2, meron silang pananampalataya, no? Meron silang faith sa Diyos. No? Pangatlo, sila ay mga kaibigan at katangit at saka kalugod-lugod sa Diyos. No? Friend and pleasing sila sa Diyos. No? And pang-apat, of course, sila ay mga banal. They were saints, no? So, 1, 2, 3, 4 criteria na makikita natin, yan ba ay makikita din ba sa mahal na Birheng Maria? Si Mama Mary ba servant? No? Ano ba yung next slide niyan, bro? Tignan ko yung next slide niyan. 'Di ba? 'Di ba? Standard criteria Who has the closest relationship with God among His creations? Who gave Jesus the flesh and blood in the incarnation? No? Tapos balik tayo doon, bro. Balik tayo doon. No, tignan nyo. Si Maria ba servant of God? Meron ba tayong mababasa sa Biblia na si Mama Mary ay servant? Behold, sabi niya 'di ba sa Luke, no? Behold, no? I am the servant, I am the handmaid of the Lord. No? Let it be done to me according to thy word. To thy will, to thy word, no? 'Di ba? Nagbigay siya agad ng kanyang fiat, no? Hello po, brother Apologet. Yan, binabati ko si brother Apologet. Up ka po dito, brother. No? Pangalawa, may pananampalataya ba si Maria? Sa tingin mo, brother Ran? Meron bang faith si Mary? Meron po. Ay, In fact, may mga nagsasabi na si Mary ang unang Kristiyano Naniniwala ka ba na si Mary ang unang Kristiyano? 'Di ba? Kasi siya ang unang sumampalataya sa ating Panginoon. Inaanunsyo pa lang ng Angel Gabriel. No? Inaanunsyo pa lang ng Angel Gabriel na ikaw ay maglilihi at ipapanganak mo. No? Sige lang po. No, ang anak ng kataas-taasan, sumampalataya si Mama Mary. No, mangyari nawa sa akin ang iyong kalooban, no? Ang iyong salita. Sumampalataya siya. Inalagaan niya. Hindi niya ipina-abort. No? Etc. No? And then friend and pleasing. Kalugod-lugod ba si Mama Mary?
Hindi lang nga kaibigan eh. Hindi lang kaibigan, ina ng Diyos. Ito yung gustong depensahan ni Sister Solel eh. Ina ng Diyos. Mas masahol pa sa kaibigan yan. Ina ng Diyos. Ina ng Panginoon. Ina ni Kristo. Paanong nangyari ito na ang ina ng aking Panginoon ay magpunta sa akin at dalawin ako? Sabi ni Elizabeth. Di ba? Paano yung pleasing? No? Anong sabi ng angel? Magalak ka. Ikaw nakalugod-lugod sa Diyos. Sabi ng Archangel Gabriel kay Mama Mary eh. No? No? Hail, full of grace. No? Kaire, kekarito mene. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Last, holiness. May question ba ng holiness ni Maria kung hindi yung mga bumabastos sa kanya? Na nagmamaratang sa kanya ng kung ano-ano mga nakakadiri. Council of Hamnia or Jamnia, no? Gusto nilang sumpain, no, si Virgin Mary. At yung ginagawa ng mga taong ito ngayon, parang ganun din, no? Gusto nilang sumpain, no, ang ating mahal na Birheng Maria. No, katakot-takot, no? Holy ba si Mama Mary? Holy nga ba siya? Anong sabi sa Luke 1:48, Brother Ran? Kung nandyan ka, di ba? Anong sabi diyan sa Luke chapter 1 verse 48? Sige. Habang hinihintay natin siya. Sige. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng salinlahi. Ayun, blessed, no? For all generations. Kaya nga hindi natalikod yung iglesia, masingit ko lang. No, kasi sabi ni Mary, tatawagin akong blessed ng lahat ng saling lahi. Pag naputol, saling lahi pa ba yon? Pwede, pero hindi lahat ng saling lahi. Kasi kaya lang, ang sabi sa Biblia, lahat ng saling lahi. Kung sinasabi nating lahat ng saling lahi, ay nako, ibig sabihin, lahat. Ayan, di ba? Sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong mapalad. No? Yan yung sinasabi sa atin. So napakalinaw, no, yung patutuo ng Biblia, no? Pasado ba ang ating mahal na Birheng Maria sa pamantayan na kagaya nila Elias, Moises at saka Enoch? Pasado, no? Because she possessed all of these traits, all of these characteristics na hinahanap ng Diyos. No? Kung sila iniakyat sa langit, how much more this one? 'Di ba? Mas talagang karapat-rapat siya doon. Okay. So, ngayon naman dumako naman tayo sa next, brother. Pasadong-pasado. Si Felix lang hindi nakapasa eh. Okay. Next, brother. Ayan, tandaan niyo who gave Jesus? No, who gave Jesus the flesh, the blood and the bones? Ayan. Hindi nila ma-i-deny yan. The DNA. Yan. Kaya yung iba nagtataka no? Paano daw nangyari 'yon? Anyway, sabi dito, ito pag-aralan natin, maganda 'to. The power of humility. Paborito ni paborito ni binabati ko pala si Engineer Dax. Ayan. Yes po, lecture po kasi bro. Yeah. Ito paborito ni Isaac ito. Yan, the power of humility. Ayan. The humility of Jesus is seen through the humility of his mother, Mary. The humility of Mary is seen through the humility of her son, Jesus Christ. Compare Luke chapter 1 verse 28 to 48 and Philippians chapter 2 verse 3 to 11, and the words of Jesus in Luke chapter 14 verse 11. Whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted. Ayan. 'Di ba? Humility. No? Yan ang wala doon sa kinikilala ng iba.
No, ang gusto nila, ang Kristo nila walang humility. Kaya gusto din nila yung Mary nila wala ding humility. Ayan. Pero sa atin, naniniwala tayo na ang Mariyang tunay ng Biblia ay pinarangalan ng Diyos at yung pagpaparangal ng Diyos sa Kanya ay hinding-hindi matatapatan ng kahit na anumang parangal na pwedeng ikapit ng tao. Sapagkat una na siyang pinarangalan ng Diyos at yung parangal na binigay sa Kanya ng Diyos, hindi yun matatapatan ng tao. Ayan. Hello, Brother Randy. Ayan. Next, brother. Ayan. Ngayon, para maunawaan natin ng husto, ang dogma na ito ay kailangan unawain din natin yung tinatawag natin na typology. O yung iba naman typology. No, typology, whatever you want, no? As a means to pronounce it. Yet, ano ba 'tong ibig sabihin pag typology, no, or typology? So, basically in Romans chapter 5 verse 14, meron binabanggit si Paul na ganito. Yet death ruled over mankind from Adam to Moses, the lawgiver, even over those who had not sinned as Adam did. Adam is a type of him, si Christ, who was to come, but in reverse, Adam brought destruction, Christ brought salvation. So, kapag sinabi nating type, no, from the Greek word typus, no, ito ay tumutukoy doon sa, kumbagay, pakauna. At yung kanya namang kabaliktaran, katuparan, na mas dakila sa kanya, ang tawag naman natin doon ay antitype. No? So, sa Old Testament, si Adan, yung type of Christ, same din naman si Moises, same din naman si Elijah, same din naman yung si David, etc. They were all types of Christ. Si Christ naman yung kanilang antitype. No? So, yung antitypes are greater, clearer, but sometimes, nangyayari din yan, pa-reverse din yan related din ito sa tinatawag na allusions and prefiguration. No? So sabi nga dito ni sa Hebrews chapter 10 verse 1 in parallel sa Colossians 2 verse 17, the fulfillment or the antitype is always the greater. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never by the same sacrifices repeated endlessly, no, etc. And of course, in the words of our great doctor, no, and saint, no, Augustine, sabi niya, the New Testament lies hidden in the Old, and the Old becomes manifest in the New. So makikita natin. So ano yung mga example ng mga ganyan? No? Siguro magtanong-tanong tayo, no? Yung mga napansin ninyo na uri ng type and antitype. Magbigay tayo ng halimbawa. Next slide, Brother Sai. Tananan! Yan, di ba? So in this particular pictures scenario, meron kayong makikita diyan na dalawang images, no? So the first image is the type, no? And the second image is the antitype, no? So for the type, we can see Isaac carrying his own wood up to the mountain where he is going to be offered as a sacrifice by his father. Kita nyo? Diba? But in the next picture, no, you see the Lord Jesus Christ carrying his own wooden cross up to the hill where he is going to be offered as a sacrifice to God, his Father. So that is an example of typology. Ano pa yung halimbawa, no? Yung mga anagogical sense, ipapasok din natin yan. Ano pa yung mga halimbawa ng typology sa Biblia? Si Moises, di ba? Siya ang nagpalaya, no, sa mga mga Egyptians sa siya ang nagpalaya, baka ano naman tayo diyan baka siya ang nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkaalipin nila sa Egypt. Ngayon, greater Moses si Jesus Christ. Bakit? Siya naman ang nagpalaya sa atin mula sa ating mga Egypt, mula sa ating kasalanan. Di ba?
Si Moises din ang dakilang Solomon. Paanong nangyari na sorry. Si Jesus din ang dakilang Solomon, the new Solomon, no? Because he is the king of the heavenly kingdom. 'Di ba? Heavenly Jerusalem, no? At yung kanyang ina ay siya din ang bagong queen mother, no? Si Bathsheba. 'Di ba? So makikita niyo yung pattern 'di ba? Makikita natin yung parallelism. No, si Eve din, siya din yung bagong Mary. Ganyan, 'di ba? Makikita mo, may parallelism diyan. Yan yung tinatawag natin na typology. Merong type, no? At yung katuparan ng type ay yung antitype. Ano ba yan? Meron pang pusa dito na naglalambingan. Sige, next brother. So, now let's proceed. Ito nabanggit ni Brother Isaac kanina to. Mary and the Ark of the Covenant. Mary, our claim, is the new Ark of the Covenant. Nako, tingnan niyo to, mga Katoliko na to. Hindi na sila nakontento sa pagkakaakyat kay Mary sa langit. Sinasabi pa nila na si Mama Mary daw nila ang Ark of the Covenant. Paano mangyayari yun? Si Maria, gawa sa balat. Yung naman, Ark of the Covenant, gawa sa ginto. No, gawa sa akasya. Ganon, no? Kung ano-ano na talagang naiisip ng mga Katoliko. Si Mary daw yung Ark of the Covenant, sabi ng mga Kaya sabi ko, pag hindi mo pala pinag-aralan ng malalim yung turo ng Katoliko, at hindi mo pala natutunang i-appreciate yung kagandahan ng dogma ng Iglesia Katolika, alam mo, feeling ko, 1/4 or 1/2 ng buhay mo ang mawawala sa'yo. Di ba? Parang, imagine, hindi ka Katoliko, at hindi mo nalaman tong bagay na ito, o Katoliko ka, pero hindi mo nalaman tong bagay na to, ang laking treasure, no? Ang laking treasure nung nawala sa iyo di ba? Wow! Akala ko yung binababasa ko sa Biblia, yun na yun. Ganyan pala. Yung mapapaganon ka ba? No? Napakaganda ng pananampalatayang Katoliko, mga kapatid. So, dapat hindi natin ipagpalit ito. Tuklasin natin at tuklasin ito hanggang kaya natin. Yes, we can never fill our minds with the information and beauty na meron sa Katoliko, no, na pananampalataya, no? Pero at least malaman natin yung mga bagay na ito. Kahit yung basic lang, no? So, ano nga ba ang meron dito kay Mary and the Ark of the Covenant? Ayan. Ganito natin ipaliwanag yan bilang mga Katolikong Kristiyano. Paano natin ipinapaliwanag yung dogma natin? Next, brother. Ark of the Old Covenant. Ayan. First, made of acacia, sitim, and gold. Kasi yung acacia at saka gold, sila ay, nagre-represent ng purity. Yan. No, nagre-represent sila ng purity. Ayan, di ba? Bakit kaya? No? Number 2, yung Old Ark of the Covenant, meron siyang presensya ng Diyos. According to, nandiyan yung mga verse, basahin na lang nila. Di ba? Baka akala nila, nagdadaldal na naman yung mga Katoliko dyan, wala man lang nilagay na verse, talata. Di ba? Shout out kay Fausto na puro talata ang sinasabi. Nandito na yung mga talata, ang dami, no? Overshadowed Ngayon, punta tayo kay Mary. Si Mary naman ay pure and virgin, no? So, maihahalin tulad siya doon sa sinisimbolo ng puno ng akasya at saka ng ginto. Purong ginto po yan, no? And pangalawa, no? God the Holy Spirit overshadowed her. Pinuno siya ng grasya. Kaya nga si Mary ay naging blessed among all women at saka kekaritomene, no, graced from the past, no, perfectly with a continuing effect in the present and up to the future. Kaya perfect passive participle yung tense na ginamit sa Greek word na kekaritomene. Pero sabi ng iba, it's keharitomene. Pero kekaritomene. Di ba? Kasi yung declension niya. Di ba?
So tignan ninyo, di ba? Pero syempre sa mga ayaw pa rin buksan yung mata, ang layo, ang layo. Next, brother. So maganda to, no? Tingnan nyo dito sa Old Testament, dito sa ikalawang Samuel 6:9, si David, no, nung makita niya na papunta na doon sa kanyang tahanan, doon sa kanyang kaharian, yung Ark of the Covenant, umiindak siya at napasabi siya, "How can the Ark of the Lord come to me?" Siguro saya ni David, no? "How can the Ark of the Lord come to me?" Sabi ni David, no? No? And similarly, parang familiar to eh. No? Kapag tinignan mo naman sa New Testament, sa Luke chapter 1 verse 43, sabi naman ni Elizabeth, nung papunta na si Mary sa kanya para dalawin siya, kasi mag-stay nga si Mary sa kanya, sabi, "Why is this granted to me, that the mother of my Lord should come to me?" Oh, meron akong note dito. The Greek word used by Elizabeth to greet Mary according to scholars is unique and is closely related with the words being used in the liturgical ceremonies involving the Ark of the Covenant. Another is that the location where they were taken were just steps away from each other in the hill country of Judea. This according to Dr. Brandt, no? Sa kanyang book na Jesus and the Jewish Roots of Mary. Ayan. Okay, next, brother. So tignan niyo yung pagkakaparallel nila, no? And then nung makita ni King David yung Ark of the Covenant, anong ginawa niya? Filled with joy, he leaped and danced upon seeing the Ark. Talagang nagsasayaw-sayaw pa siya, umindak-indak, no, si King David, no? And sabi niya, sabi dito, "And David danced before the Lord with all his might, and David was girded with a linen ephod," etc. Pero tignan nyo, nung makita ni Elizabeth, no, si Mama Mary, napuno din siya ng ng joy and the Holy Spirit, di ba? Kaya yung bumabati kay Mary ng blessed, may Holy Spirit yan eh, no? When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped. Sino yung infant doon sa kanyang womb? Si John the Baptist yan. In her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." No? Napuno siya ng Holy Spirit eh. Filled with the Holy Spirit. Kaya pala kapag takot kang banggitin yung yung Hail Mary, no? Wala kang Espiritu Santo siguro. May mga ministro akong kilala, hindi mabanggit-banggit yung Hail Mary eh. Dun sa kanilang programa, kahit yun yung pinag-uusapan nila. Ayan, next, brother. Yan. Meron pa ba tayo? Yan. No? Anong naman nangyari pa? The ark stayed in the house of Obed-Edom, Abu Ghosh, for 3 months. Nagstay yung Ark of the Covenant dun sa bahay ni Obed-Edom. So sabi dito sa 2 Samuel, no? The Ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom, the Gittite, for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. No? And similarly, Mary stayed in the house of Elizabeth, her cousin, for 3 months. No? Mary stayed with Elizabeth for about 3 months and then returned home. 'Di ba? So, makikita mo yung kumbaga yung very striking parallel, no, between the two. Mamaya papunta pa lang tayo sa exciting na part. 'Di ba? Diyan pa lang agad, 'di ba? Sino 'yan? Next po. Ayan, mas maganda ito, Brother Ran. No, sabi sa Hebrews 9:4, 5 and 5 din ata. 9:4, in that room sa Holy of Holies, in that room were a gold incense, altar, and a wooden chest called the Ark of the Covenant, which was covered with gold on all sides. Inside the ark were a gold jar containing manna, Aaron's staff that sprouted leaves, and the stone tablets of the covenant or the 10 commandments. No? Ano yung manna? Yung manna, it is the bread of life from heaven. Do not be confused with the bread of the Lord's
presence or yung showbread. Number 2, Aaron's staff with buds, it symbolizes what? High priesthood. Nako, baka para nahihinuhan na ni Brother Ran yung gusto ko nating pag-usapan. Number 3, the stone tablets of the commandments refers of course to the word of God. No, logos, no, the word of God, the commandments of God, no? Ngayon, ilapat natin sa New Testament, no? Ilapat natin sa New Testament. Sige, next slide, brother. Malapit na tayo matapos. Jesus, the true bread of life from heaven. He is the true manna. Your fathers ate manna, but they died. But those who eat me will have everlasting life. No, they will never die. Kaya nga pinanganak sa Bethlehem nga ni, no, Bethlehem, Lehem, no, ibig sabihin house of bread, 'di ba? Bethlehem, no? No. Bet, no, bahay, saka lehem, no? A bread, no, Bethlehem, no? Pinanganak si Kristo doon. Doon siya nagmula dahil doon siya pinanganak, I should say, kasi siya ang tinapay na nanggaling sa langit. Ibalik na natin doon sa first slide, brother. Tingnan natin kung ano yung unang, yan ang unang laman ng Ark of the Covenant, manna, bread of life from heaven. Tapos balik natin doon. Ano naman dyan si Kristo? The true bread of life from heaven. Number 2, ano pa si Jesus? No? May gusto ko sabihin, Brother Ran? Ay, sige. 'Di ba? Number 2, the true high priest. Hebrews chapter 5 verse 1 to 10 and 18. No? Ano ulit yung sumisimbolo sa pagka-high priest? No, bagamat si Kristo mula siya sa kumbaga sa line of Melchizedek, no? Pag binalik mo naman doon sa first slide, makikita natin doon na yung staff ni Aaron, no, or ni Aaron ay sumisimbolo sa mataas na pagkapari, high priesthood. And number 3, sabi dito, Jesus is the true word of God. Paborito ni Philip ito. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Paborito ng mga INC. And the Word became flesh and dwelt among us, Revelations. And His name is the Word of God. No? Clothed with blood. Parang ganon, something like that. With the diadems on His head. Diba? So, thank you po, Brother Jose Marie. No? So, lahat ng ito, no, ay merong katumbas doon sa Old Testament. No, yung manna, the bread that came from heaven. No? And then yung staff ni Aaron, the high priest, symbolizing high priesthood. And third is the stone tablets of the commandments. No, representing the word of God. Natupad lahat to kay Jesus. Ang tanong, sino ang tumaglay kay Jesus? Sabi nga nung isang church father natin, no, she contained he whom the world cannot contain. Diba? Nilaman niya, tinaglay niya siya na hindi kayang taglayin ng mundo sapagkat ang mundo ay ang tungtungan ng kanyang mga paa. Sabi sa Hebreo No? Pero kay Mary, tinaglay niya siya na hindi kayang taglayin ng mundo. Ang lawak talaga ng imagination ng mga church fathers natin, no? Very powerful, very poetic, very solemn, very deeply theological and philosophical. Tayo lang meron yan. Wala si Felix Manalo yan. O wala yung dakilang pantas ng ganyan. Next, brother. Nandyan pa ba? Ayan. Now, kung na-establish na natin na si Mary ay yung Ark of the Covenant. Actually, meron pang verse na hindi ko pala nalagay dito, no? Yung arise, no? No? Bangon na, sinta ko. Yung sabi, di ba, sa Sirach ata yun or sa Song of Solomon, no? No, sinta ko, bumangon ka na, di ba? Arise, my Lord.
no? You and the ark of your might. Pero I think sa ano to sa awit ata or something, di ba? Arise, my Lord, you and the ark of your might. Sabi sa napakagandang verse Ayan. Siyempre, sino ang ark ng kalakasan ng Panginoong Jesucristo? Kanino siya humugot ng kalakasan sa halos buong buhay niya? Walang iba, kundi ang mahal na Birheng Maria. Ngayon, mare-reveal ito kapag nagkaisa na ang lahat kay Kristo. Yan, correct. Psalms 132 verse 8. I think, parang nalagay ko noon dito, na-delete ko ata. No? Okay, next brother. Ay, nandyan pa. Sorry po, halatang hindi ko ni-review. Arise, Lord, no? And come to your resting place, you and the ark of your might. Ganda, no? Psalms 132 verse 8, no? Diba? At least nag-impromptu tayo ngayon. Arise, Lord, you and come to your resting place, you and the ark of your might, sabi. Diba? So parang, hindi mo natin sinasabi na si Mary agad yan, pero meron siyang sinasabi. Based from sa mga na-establish natin kanina, na connection between the Blessed Virgin Mary and the Ark of the Covenant. No? So, ang ganda, no? Very ano talaga dito, no? Gawa nga ako ng kanta dyan. Gagawa ako ng kanta dyan, tapos ipakanta natin kay AI. Ayan. Okay. Pero maganda yan, no? Arise, Lord, and come to your resting place, you and the ark of your might. Ayan. Diba? So, next, brother, Sai. And so, diba? Meron tayong tinatawag na mangyayaring metamorphosis. No? Pansinin nyo. Metamorphosis, a sudden transformation. Next slide. Diba? In Revelations chapter 11 verse 19, ang sabi, then God's temple in heaven was opened, and within his temple was seen the ark of his covenant. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, an earthquake, and a severe hailstorm. No? Pero, ito yung tanong ko muna. No? Doon ba sa original manuscript, di ba? Tuloy-tuloy ba to? Di ba? Sa original na manuskrito, tuloy-tuloy to. Walang chapter division to. So, immediately, after makita ni Saint John, yung revelation sa langit, no? Yung kababalaghan sa langit na may ark doon, may temple doon, immediately a great sign appeared in heaven. A woman na naman, very significant talaga tong word na woman na to, clothed with the sun. Bakit may clothed? With the moon under her feet. Bakit may feet? Ano yung sinisimbolo ng feet? Bakit pa dinagdag itong feet dito? Usually, pag mga hindi importanteng details, hindi na dapat nilalagay ito, di ba? Sa mga writings, di ba? Pero bakit nilagay yung, anong emphasis? Bakit nilagay yung feet dyan? Di ba? Syempre, identified na natin, woman, no? Si Mary yan. Pero, syempre, pwede din naman sa church. Pero primarily, si Mary, no? The prototype of the church. The model of the church. Kasi, pinapatunayan ng author na si Mary was really assumed body and soul. Kaya nga sabi doon sa isang nabasa ko, kaya napaka-frequent ng apparitions ni Mary, di ba? Kasi she can do it easily. No? Kasi nga she was assumed body and soul. No? Kaya niyang kumbaga magpakita ng ganun ka-frequent sa atin. Napaka ng connection niya sa atin. No? Yung mga sun, moon at stars, no? Sinasabi na parang parang cosmological siya. Signs of the cosmos, signs of heaven, na nasa heaven siya. Yeah, correct si Brother Isaac. It can be the church, Eve, Israel, but all personified in Mother Mary because Mary was the prototype of the church, no? Eve, Israel. No, siya yung perfect na model nila, no, the completion nila. Parang ganun, di ba? So, with crown, ibig sabihin, no, yung fifth mystery, no, dun sa glorious mystery,
no, pinapakita na talagang siya ay nasa heavenly glory, no? And pero napaka-particular talaga no yung paglalagay ng details dito no sa paa. Remember si Saint John, kilalang-kilala niya si Mary kasi siya ang pinagbilinan ng Panginoong Hesukristo kay Mama Mary at according to tradition, nagpunta sila sa Ephesus. And then natuklasan yung bahay nila sa pamamagitan ng mga visions daw ni Blessed Anne Catherine Emmerich. No, yan, natuklasan nila using that, no? So napakaganda na pag-usapan nung patungkol kay Mama Mary, no? Immediately, no? Alam mo, tayong mga Katoliko, pag talagang binabasa mo lang to, o pinapanood mo lang to, ganyan, exposition, paliwanag, magigets mo agad eh. Pero yung iba, kasihan nawa sila ng Diyos, no? Makita nila yung pattern, makita nila yung katotohanan ukol dito. Diba? So napakaganda, yung nakitang sign sa heaven, no? Hindi ma-i-deny, na si Mary yan, kasi sa mga other verses na nakapalibot dyan, meron pang anak yan na maghahari na may steel rod o iron rod. 'Di ba? So it's really Mary, no? Na nakita, no? Because she is the new ark of the covenant. No, they cannot explain that without typology. And then next, meron ata tayong bagong evidence. Ayan, na-advance ko na pala. Sige, next brother, yan. What's with the feet of the woman? So, according to science, no, the fetal microchimerism, doon na brother, sa last slide na yon. The intermingling of Mary's and Jesus cells was and still is an unbreakable bond due to a scientifically proven phenomenon known as the microchimerism. What is microchimerism? Microchimerism is defined as the presence of two or more genetically distinct cell populations in one individual. So meaning to say, sinasabi ng ating pananaliksik, kapag nanganak ang isang ina at inilabas na niya yung bata, merong naiiwan na special na cell doon sa katawan ng ina at yun ay nag-i-stay ng mahabang panahon o kaya kahit hanggang mamatay yung nanay niya. Kaya merong merong forever or lifetime connection yung ina sa kanyang anak. Dahil meron ng bahagi ng katawan nung anak na naroon sa ina. Ngayon, paano nito isusupport yung assumption? Sa tingin nyo, paano nito sinusuportahan yung assumption? Anong connection nito sa dogma of the assumption? Bakit nito kino-confirm yung dogma of the assumption of Mary? No, simply because, no, balikan natin yung binasa natin kanina. Di ba? Anong sabi? You will not allow your servant, your Holy One, to experience what? Corruption, pagkabulok. Ikaw ba naman ang Kristo? Maatim mo na ang ina mo ay kainin ng uod. Di ba? Kung kaya mong iligtas yung iba, perfect savior ka. No? Si Kristo yung kayang sabi nga nung arsobispo dito sa amin, kung ako may kakayahang mamili ng aking ina, pipiliin ko yung pinaka-perpekto. Pero wala akong karapatan sapagkat wala akong kapangyarihan para piliin ang aking maging nanay bago ako ipanganak. Si Kristo lamang ang kayang gumawa niyan, na para bang isang pintor na nagpinta muna at pinagtabi yung picture ng nanay niya at saka yung pinta niya na mas perfect, pinili niyang maging nanay niya yung nasa pinta niya na mas perfect. No? Only Jesus Christ did that. And it's fitting. Ngayon, ito, since naiwan yung mga cells, sabi ng science, doon sa katawan ni Mama Mary, hindi pwedeng mabulok yon. At dahil hindi pwedeng mabulok yon, kailangang hindi din mabulok yung katawang nagtataglay noon. At ano magiging resulta? Assumption of the Blessed Virgin Mary. In the name of the Father, of the Son, the Holy Spirit, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat po.